i-focus muna natin, i-divert natin lahat ng focus natin sa ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over at our biyahe text line 0917-851 for 329. Again, 0917-851 for 329. Ito na po ang biyahe ng isang babaeng papangalanan nating Dayan. Kabisyo, ito na ang biyahe ni Dayan. Hi DJ Lala, I am currently a graduating medical student. Naka-duty ako sa isang clinic nung makilala ko si Michael. I was intern sa clinic na yon, then yung position niya ay di naman ganun kataasan. I met him 2 years ago sa clinic na yon. We were close friends before kami maging magnobi at magnobyo. At since naging mag-girlfriend-boyfriend kami, ayaw siya ng parents ko dahil nagdodoktora daw ako at siya, hindi naman daw ganun kaganda ang posisyon at hindi college graduate. Sa kadahilanang namatay daw yung mother niya at kasabay na na-stroke ang papa niya, wala siyang choice kundi magtrabaho. Pero DJ Lala, okay naman yung work niya eh. Kumbaga, stable naman siya. But I fell in love with him because of his pagkatao mismo. The way he cared for me, the way he loved me. At dahil doon, at kung ano siya, palagi naming pinag-aawayan ng parents ko dahil hindi daw siya ka-level ko. Dapat daw maghanap daw ako ng ka-level ko or yung college graduate din hanggang sa dumating sa time na ayaw na nila akong suportahan sa pag-aaral ko. Ititigil na daw nila yung suporta nila sa akin. Kahit kailan hindi daw siya matatanggap ng parents ko dahil nag-downgrade daw ako. Ano na lang daw ang sasabihin ng ibang tao. Napag-usapan namin ni Michael yon at willing naman daw siyang suportahan ako. Willing daw siyang sagutin ang mga gastusin ko dahil wala naman siyang ibang binubuhay. Mahal na mahal po namin ang isa't isa. Ano po ba ang dapat naming gawin? Salamat po. Ang sakit nun, my love, no? Finding the love of your life, the one who understands you, the one who takes care of you. And knowing na mahal nyo yung isa't isa, tama lahat, wala sanang problema. Pero kontra yung pinakamahalagang tao sa buhay mo, which is yung pamilya mo. Well, my love, Dayan, ganito, no? I know how much you love Michael. And I know how loyal Michael is to you. How much he loves you, that he is even willing to pay for your expenditures sa pagiging doktora mo or sa pagkuha mo ng medicine or sa di ko alam kung tawag dyan, internship mo, and more so yung whole level ng pag-aaral mo, willing siyang tustusan, willing siyang gastusan just to be with you. That is a noble act. Pero my love, if there's also one thing I know, you don't add fuel to the fire. Hindi ka mag-a-add ng gasolina sa nagliliyab ng baga. Kapag ginawa nyo yan, my love, kapag pinagpatuloy nyo yung relationship ninyo, kahit natutol yung pamilya mo, it will only make things worse for the both of you. And I know magiging happy kayo kasi nasa piling kayo ng isa't isa, pero kalaunan, mararamdaman mong parang may kulang. Parang hindi ka sagad na happy. Bakit parang yung happiness ninyo may limitations? And that's because you forgot to take that one yes that both of you should have gotten first, and that is the yes from your parents. So my love, ganito, no? I know this won't be easy to hear. Ito ay isang bagay na hindi magandang pakinggan or hindi magiging madali para sa inyong dalawa, but I think you guys have to wait. There's no better way to address this one than to wait. Make them see na yung relationship ninyo ay hindi hadlang sa pangarap nila para sa iyo. Make sure na hindi sila nagkakamali about that guy by doing the right thing, by being smart about your decisions, by making them see na itong relationship na to, hindi to yung magde-define ng pagiging doktor ko. Hindi to ang magpapahinto ng pangarap nyo para sa akin.
I'll continue with this journey, itong pagdodoktor ko, keeping Michael as my inspiration. Pwede naman kayong magmahalan, pwede kayong maghintay. Pwede kayong mag-abang hanggang tama na yung oras, tama na yung pagkakataon. Kasi habang pinipilit ninyo ngayong galit na galit sila, parang lalo nyo lang silang iniinis eh. Parang lalo nyo lang silang tinitiis. Plus, if Michael really understands you and if Michael really loves you, alam niya sa sarili niya yung feeling na mag-go on in life without parents. He can understand if he must wait. Kasi ayaw mo ding i-disappoint yung parents mo, or ayaw mong magalit sa'yo yung parents mo, or ayaw mong i-disown ka ng mga magulang mo. He knows that. Believe me, he does. Kasi alam mo naman yung nangyari sa parents niya, di ba? He wouldn't want that same thing to happen to you. Hindi niya gugustuhin na wala ka ding kilalaning ina, wala ka ding kilalaning ama, walang nanay at tatay na magiging proud sa achievements mo. He wouldn't want that from you, for you. Kasi he knows how it feels na walang ganon. So I think kung pag-uusapan nyo ng mabuti to ni Michael, both of you can agree on one thing. That for now, pwede nyo munang i-pause kung ano man yung namamagitan sa inyo. Pwede nyo munang sabihin sa isa't isa na magtatapos lang ako ng pag-aaral. Bibigyan ko lang yung mga magulang ko ng something to be proud of para sa akin. And that is me being a doctor. Once I'm done with this, at available ka pa, available din ako, let's meet again. This time, lalaban ako para sa'yo. Kasi mahal yung paglaban, nilalagay din yan sa tamang panahon. Linalagay din yan sa tamang oras. Masarap pakinggan na ipaglalaban kita sa mga magulang ko, ipaglalaban ko yung pagmamahala natin. Masarap yan pakinggan, pero mahirap yan panindigan. Kung ikaw mismo, nakatindig ka pa sa tulong ng mga magulang mo. Naintindihan mo ko, Dayan? You have to respect them, my love. You have to do whatever it takes to make them and yourself happy. Give yourself a chance to make your family whole. Give yourself a chance na maipakilala sa kanila si Michael on a different light. Kasi kapag sinabi mo sila sa kanila yan, or kapag natunugan nila na yan yung gagawin ninyo, ipoprove mo lang na tama sila for whatever it is na iniisip nila at sinasabi nila against Michael. Kasi ang ginawa ni Michael ay kinuha ka sa kanila. So instead of them giving Michael a chance, giving a chance to like Michael, you will make them hate him more by doing that. So if I were you, my love, give it a pause. Bigyan nyo muna ng panahon yung mga magulang ninyo hanggang matanggap nila na nag-i-exist kayo. Ipakita nyo sa kanila yung maturity dapat meron sila. Kayo muna ang umunawa. Kayo muna ang umintindi. Naintindihan mo ko, my love? Magulang mo yan eh. Whether you like it or not, mapapalitan at mapapalitan yung katuwang sa buhay. Pero ang magulang, isang set lang yan. Di yan napapalitan, my love. So do not make any decision that you'll regret later on. For now, choose your parents. Choose your family. If Michael really loves you, he will understand. Because he should understand. Klaro, my love? Tunay ngang mahirap yung sitwasyon ni Dayan kasi parang feeling niya sakal na sakal siya. Parang feeling niya box na box yung mga decisions that she has to make in life. Pero ano lang to eh, if you'll be smart about it, umabot lang siya dun sa part na maibigay niya lang yung hilig ng mga magulang niya. Mabigyan niya lang ng panahon na maintindihan ng mga magulang niya that they've raised their daughter well. And once makita nila yon,
Once matunghayan nila yon, yung pagsusumikap mo, yung pagsusunog mo ng kilay para makatapos ng pag-aaral, yung pagtatapos mo itself, makita lang nila yon, they will understand na she is now a lady, a woman that can decide for her own, on her own, without us doing the decision making for her. And sa ganyang katalinong babae, I'm sure, pipili siya ng tamang tao para sa kanya. Just give them time, Dayan. Just give them time.